Good day everyone, I am Noraida El Maulana, the second reporter in Youth 10. So this is the continuation of the topic that is first discussed by Miss Rachel Soriano. Tenancy. So yung tenancy is 53% ng mga respondent is naging tenant sila ng lands of other shareholders. Dahil sila ay may access sa Zanzera lands, kaya sila ay nag-assume na ng mga obligations bilang members. So dahil sa results is they become tenants on the lands of Atar. Then almost 3/4 or 74.4% ng lahat ng mga respondents is sinasabi nila na sila ay tenants on at least one parcel sa lands na kanilang tinataniman, which means karamihan sa kanila ay hindi nila pag-aari yung mga lupa na kanilang tinataniman, kundi sila ay nangungupahan lamang or tenants lamang sa nasabing lupang tinataniman nila. So for example nito is yung school natin is meron siyang great garden pero only few students, families lang ang nagmamay-ari nito. So tayo ng mga other students is gusto nating magtanim doon ng mga vegetables. So kapag tayo ay nagtanim na doon is doon na tayo magiging tenants. So ginagamit natin yung garden spaces sa school in exchange na sinishare natin yung some of the plants or tanim na itinatanim natin doon sa owners. So ang next is the Vacara Vinta Federation of Zanzeras, a case study. So dito is maraming tao ang mga nagsasabing tenant sila, pero ang totoo ay may mga landlord operators din sila o kaya owners operator sa ibang parte ng kanilang lupa. So ibig sabihin nito is may mga landlord na hindi talaga nila pagmamay-ari ang lupang pinapasukan nila ng mga tenants. Pero bilang sila ay miyembro ng Zanzera is may karapatan sila sa paggamit ng lupang iyon. So dahil dito is libre silang nag-aalok ng kanilang lupa sa mga ibang tao na gusto magtanim. Marami ding miyembro ng Zanzera ang pwedeng maging landlord sa isang parte ng lupa. Pwede din silang maging tenant sa ibang parte ng mga Zanzera land para madagdagan naman ang kanilang kita. So dahil dito is karaniwan sa mga farmers is marami silang iba't ibang klase ng pananatili o tenancy status ng sabay-sabay. So dahil dito is nahihirapan din tukuyin ang kalakaran kung sino ang tenant or landlord o owner kasi nagkakaroon ng overlapping rules ang mga tao sa social structures ng mga Zanzeras. Another factor kung bakit nagiging komplikado ang agricultural economy sa lugar ay yung pagkakaiba-iba ng mga kasunduan between sa tenancy o pag-aasikaso ng lupa ng mga Zanzera members. So, yung table 7 is nagpapakita ng paraan ng paghahati-hati ng production in percent among 116 respondents na tenants sa kahit isang parcel sa irrigation system. So marami ang mga magsasaka na nagsabi na nakikipag-share sila sa production gamit ang iba't ibang paraan. Kahit na merong batas sa Pilipinas na nagsasabi na dapat gawing fixed rent na lang ang tenancy arrangements, lalo na sa rice at corn lands. Maraming mga tenants pa rin ang may iba't ibang klase ng kasunduan at pwedeng mag-iba-iba sa bawat parcel na kanilang tinataniman. For example is in several Zanzeras among members. So, merong mga members na obligado magtapos ng buong atar, isang klase ng obligation or land division. Yung mga non-tenants is sila yung usually nagko-cultivate ng mas malaking lupa kumpara naman sa mga ibang tenants. So, ibig sabihin, on average is mas malaki ang inaalagaan nilang lupa kaysa sa mga tenants. Sa Sancho Rorio
yung gap sa laki ng lupa na na-report between tenants at non-tenants ay around 16%. Sa Sinigpit, about 21%, and sa Kolibeng is a huge 36%. So, ibig sabihin is, mas malaki talaga ang nakuha o na-cultivate ng mga non-tenants sa lugar na ito. In short, is mas malaki talaga ang control at power ng mga non-tenants sa lupa kumpara sa tenants sa mga Zanzeras na ito. Next is the increase in membership fragmentation of land. So, when each Zanzera established, each founding members issued one membership share or atar. So, yung atar na ito is hindi lang siya basta-basta share sa lupa na nakuha ng Zanzera, kundi kasama din dito yung share sa mga obligations na kailangan gawin sa operation at maintenance ng irrigation system. So, yung table 8 naman is nagpapakita kung ilan ang wool shares or atar na na-distribute ng bawat isa sa siyam na Zanzera. Yung figures na ito is nagpapakita rin kung ilang founding members nga ba ang pwedeng tawagin ng bawat Zanzera para magtrabaho at gawin yung mga kailangang gawin. So, mas marami ang shares, mas marami rin yung pwedeng tumulong sa labor at operation ng irrigation system. Next is the Vacara Vintar Federation of Zanzera, a case study. So, over the years, yung mga shares ng lupa o property is naipasa-pasa na sa mga heirs ng mga founding members over the years. So, pwede itong mailipat through sale, name, lease, o tenancy tulad ng mga nabanggit. So, sa inheritance naman is ang practice ng Docanos ay yung tinatawag nilang equal bilateral inheritance. So, ibig sabihin nun is patas na hinahati-hati ang mga property including the land at sa lahat ng anak o sa offspring nila. Lahat ay dapat nakakatanggap ng pantay-pantay ng bahagi. So, ang isa pang practice nila ay ang tinatawag na sabong o male dowry. Kapag may asawa ang binibigay sa groom o prospective husband ay ang kanyang inheritance sa panahon ng kasal. Pagkatapos, nagiging joint property nila itong mag-asawa. So, ibig sabihin, kapag pinagsama na nila ang pag-aari nilang dalawa. So, sa pagbebenta o pag-transfer ng Zanzera lands sa mga bagong miyembro is may dalawang personal na epekto. So, first is naapektuhan yung pagkakapantay-pantay ng benefits ng bawat miyembro ng Zanzera. So, ibig sabihin nito is hindi na nagkakaroon ng patas na benefits kasi may mga bagong miyembro na pumapasok. So, ang pangalawa is tumataas yung administrative requirements ng Zanzera. Ibig sabihin is mas nagiging komplikado at marami ang proseso na kailangan gawin para ma-manage nila yung bagong transfer at mga miyembro. The average parcel size among the 9 Zanzera, even in the earlier period, is less than 10 of hectare in area. So, clearly, if the farms got more fragmented, mas magiging sobrang liit na ng mga farms na hindi pwedeng magkasya para sa pangangailangan kahit isang tao lang. So, mas magiging efficient at hindi na rin economic ang pagtatanim, plus may mga gastos pa na paghahati-hatian ng bawat parcel into several pieces. Madalas, sobrang hassle gawin ito kahit bihira pang makontento lahat ng tao na kasali. The Vacara Vintar Federation of Zanzeras, a case study. Parcel are no longer equally experienced by members. So, yung mga parcel is hindi na pantay-pantay ang kanilang na-experience. Merong mga member na may mga lupang nasa magagandang lugar which is mas malapit sa water resources o mas accessible ang tubig. O merong din namang mga member na nasa less advantageous ang lugar na madalas
na lugar na mas madalas nagkakaproblema sa water supply. So, dahil dito is nagkakaroon ng problema kapag bumaba ang water supply kasi yung iba apektado habang yung iba naman is hindi gaano. Siguro is kailangan mag-isip ng paraan para pantay-pantay ang water access sa lahat kahit na nasa mas mahirap na parte. So, itong sitwasyon na ito is pwedeng magdulot ng operational difficulties amid the dry season. So, ipinaplano bawat taon ng mga miyembro mismo. So, pinili nilang iplano kung saan magtatanim ng mga bigas para hindi masayang ang limitadong resources. So, sa original na paraan ng pagkahati-hati ng lupa, naiintindihan nila ito kasi kapag may isang miyembro na nagbawas ng irrigated land niya, pantay lang ang ibibigay na bawas sa iba. At yung bawas na lupa niya ay mapapalitan naman ng mas matibay na supply ng tubig sa natitirang parte niya. So, balance lang at patas sa lahat. So, the next is fractionalization of ATAR. So, yung fractionalization of ATAR is nangyayari siya kapag nagkakaroon ng transfer ng Zanzera land. Especially kapag may bagong members na sumasali o yung original owner is nagbebenta o naglilipat ng parte ng kanilang lupa. Kasi kailangan mapanatili pa rin yung work of obligations o yung trabaho na dapat gawin para sa lupa. Nag-iisip sila ng paraan para ma-manage ito. So, kaya nagkakaroon ng fractionalize sila ng ATAR shares. Ibig sabihin is hinahati-hati nila yung bahagi ng ATAR na dati ay nasa isang founding member lang. Pero kapag nag-transfer na ng land sa iba is hinahati-hati nila yung ATAR shares para ma-fit sa bagong sitwasyon. So sa ganitong paraan is naiiwasan nila ang problema sa pag-manage ng labor at contributions at naipagpapatuloy pa rin ng mga trabaho para sa lupa kahit na nagbabago ang ownership. So basically is parang nag-divide sila ng shares para mas mapadali nilang makontrol at mapanatili yung operation or yung cooperation sa lahat ng nakikisangkot. The Bacara Vintar Federation of Zanzeras, a case study. So, yung mga obligations and responsibilities nila sa Zanzeras, like through tenancy, inheritance, or yung pagbili ng lupa is hindi madali. May mga hardships na kailangan pagdaanan, pero kahit ganun, yung attitudes nila towards Zanzera work, pwedeng magkaiba kumpara sa mga trabaho noong initial na construction pa lang. So, ibig sabihin, yung mga tao na involved later on is maaring mas relax na sila or hindi na ganun ka-exhaustive katulad nung mga nagtayo nung una. Kasi, iba yung experience nila at iba rin yung level ng commitment or appreciation nila sa trabaho. Depende kung kailan sila sumasali sa process. So, the fragmentation of ATAR shares is makikita rin sa dami ng mga taong may maliit na bahagi nito. Is nagiging cause of concerns. As shown sa table 9, yung mga Zanzeras na may pinakamataas na fragmentation ay Zanzeras, STO, Rosario, San Jose at Cabaruan. Sa kabilang banda is yung mga Zanzeras na ipanatili ang kanilang shares na hindi gaano nababahag ay yung Sinigpit, San Pedro at Colibeng. Yung mga Zanzeras na ito ay kadalasan na-establish noong mas maaga. Pero yung mga recent na Zanzeras naman tulad ng Sinigpit at San Pedro ay mas naging stable ang kanilang shares kasi mas bagong established.